hindi ka na makakalabas ng kulungan. Ang laki ng problema mo. Dito ka na mamamatay. Alright, time check. It's 4:17 in the morning. Matagal-tagal na hindi ako nakapag-vlog. Masarap bumiyahe ng ganitong oras, maaliwalas ang daan, walang traffic. Sana nga. Walang traffic pag ganitong oras. So, binabagtas natin ang highway ng Sapampalay o San Jose del Monte, Bulacan. Commonwealth ang daan natin, Fairview, para hindi antukin sa biyahe. Bukod dun sa music na meron tayo, ayan, matagal-tagal ako nahinto sa pag-vlog dahil nga sa ating mga pinagdaanan. Sabi ko nga, walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan na talagang tumulong nung ako ay talagang nasa kagipitan dyan sa Dubai. By the way, isa akong OFW na nag-start ako sa Abu Dhabi National Oil Company bilang isang filler, gasoline boy. Then eventually, sa katagalan, inabot ako ng 9 years and 6 months sa ADNOC. Maganda yung patakaran, maganda ang pasahod. No, inabot ako ng 9 years. Then, nagkaroon ng problema. Sabi nila, localization. Na-terminate ako for, I don't know what is the reason of my termination. Kasi pinipilit nila akong pumirma ng dokumento na Arabic, which is hindi ko naman naintindihan kung ano yung pipirmahan ko. Nung pinatranslate ko sa English, termination without benefits. Kung umagri ako doon, talagang talong-talo ko. Pero since hindi ko pinirmahan, ganoon pa rin, hindi ko pa rin nakuha yung aking benepisyo for 9 years and 6 months. Kaya yun ang tanong ko sa ating mga sa ating gobyerno, kung sino man ang ahensya na pwede kong mahinga ng tulong. O kasi pag sinabi mong tulong, agad-agad iniisip nila pera eh. Kasi dati seeking for advice ako, pero sabi ng Philippine Embassy, hindi ka namin matutulungan. Legal advice lang ang hinihingi ko kasi nga tinerminate ako ng walang anumang reason. Basta pinapunta lang ako, kinausap ako ng superior supervisor. Basta ng supervisor. Kinausap ako ng supervisor ko, pinag-report ako sa head office. Mag-report ako sa HR. Then I went to HR. Tinanong ako ano ang reason. So sabi ko, pinapunta ako dito ng supervisor ko. So sabi niya, tanungin ko ang supervisor ko for what reason. So wala, pinagbabato-batuhan lang nila ako. Sabi ko dun sa supervisor ko, bakit mo ako pinapupunta ng head office? Sabi daw ng HR. So ganun, hanggang sa hindi na ako pinag-report. So syempre, ang una kong pupuntahan ay ang ating embassy, ang Polo at ang OWA, dahil isa akong OFW. So ang sabi lang ng OWA, ang sabi lang ng Polo, hindi ka namin matutulungan dahil government employee ka. So hindi daw saklaw ng konsulado o ng embahada ang pagiging government employee ko. So nagtagal hanggang sa hindi na ako nakabayad ng inuupahan kong bahay. Kasama ko pa noon ang aking asawa at anak. Pinutulan kami ng ilaw, pinutulan kami ng tubig. Nagpunta ako sa police station. Nag-ask ako kung tama ba yung persahan nilang pagpapaalis sa amin at pagputol ng ilaw at tubig. So sabi ng korte, hindi daw tama yun. So sabi ng police,
mag-file daw ako ng complaint sa court. So, I went to the court, nag-file ako ng complaint, at agad-agad naman umaksyon ang Al-Ain Court at dinampot nga itong Natur. O yung Natur, yung namamahala o caretaker doon sa inuupahan kong bahay. Nag-file din sila ng complaint. Binigyan nila ako ng amount o ng total bill kung magkano ang dapat kong bayaran na umabot ng 13,000 dirhams ang kailangan kong isettle. Since wala akong source of income, na-suspend ako, hindi pa ibinibigay ang aking benefits, tenga ako. So gumawa ako ng paraan, nag-part-time, lahat na ng part-time pinasok ko. Pagpipintura ng flat, paglilinis ng flat, paglilinis ng villa, pananahi, pagtitinda. Lahat ng yan, dinanas ko. So para lang makasurvive. Wala talagang naitulong ang embahada dito sa kaso ko. Kahit legal advice, wala silang naibigay. Wala. As in, wala talagang naitulong. To cut the story short, nakulong ako. Nahuli ako sa Mall of Asia. Ano? Mall of Asia? MOE. Tama ba? Mall of the Emirates. Ayan, dyan ako nahuli. Galing ako sa isang event, naglalakad kami ng kasama ko. May hila-hila pa akong maleta nun. At tinanong ako, "Are you Mr. Antonio Sigua?" Sabi ko, bakit ako kilala nito? Actually, pag checking, random checking lang, hahanapan ka lang ng pataka o ng ID. Hindi ka kilala nung police o CID. Bakit that time, tinanong pa pangalan ko, "Are you Mr. Antonio Sigua?" So, sabi ko, paduda-duda, there's something wrong. Parang may nagsuplong sa akin na sundan ako. Well, ganon. Nung sinabi kong yes, so, kinuha yung ID ko, kinuha yung passport ko. Ayun, nakulong ako. Again, I asked the advice from the Philippine Consulate or from the Philippine Embassy. Pero sabi nila, hindi ka na makakalabas ng kulungan. Kahit ilang pasaporte ang ibigay mo sa pulis, hindi ka na makakalabas. So sabi ko, parang napakatindi ng kasalanan ko. Talagang pinagdidiinan nilang hindi na ako makakalabas. Parang sigurado sila na talagang mabubulok na ako sa bilangguan. So feeling ko nun, parang may nagawa ba akong krimen? Naging threat ba ako sa Philippine Embassy? Binigyan naman nila ako ng lawyer. At sinubmit ko sa lawyer lahat ng dokumento na meron ako. Sabi ng lawyer, "Ang laki ng problema mo. Dito ka na mamamatay." Yun ang hindi ko malilimutan na sinabi ng lawyer. Yung word niya na dito ka na mamamatay. Talaga nga naman, halos gumuho ang mundo ko noon na since dito na ako mamamatay, makikipagsabayan na ako. Iba yung thinking ko that time na talagang sa kagustuhan ko ng umuwi, gusto ko makipagsabayan na lang sa kanila. Pero yung realization ko nung nasa kulungan ako, separate story natin yan. Kung ano yung naging experience ko sa kulungan. Ang point ko lang ngayon yung aksyon na ginawa ng embahada. So nung nasa kulungan na ako, tinawagan ako nung translator nila. Parang sinigurado kung talagang nasa loob na ako ng kulungan. Hanggang dumating yung time na yung police official na talaga ang nag-ask kung bakit ako nandoon, ano yung dahilan, patingin ng dokumento mo, bakit ka nandito. So, kasi puro Arabic Arabic lahat ng dokumento na meron ako. So, binasa niya sa akin. Sabi sa akin ng police, hindi ka dapat dito. Sa liit ng amount na meron ka, hindi ka dapat nakakulong. Kaya sabi niya, lumabas ka, ask your friend na magbigay ng pasaporte para makalabas ka. So, I asked my friend na magbigay ng passport
pansamantalang kalayaan ko para masettle ko yon. Nung may passport na ako, ayan, nakalabas na ako pansamantala, at kinapanan ko na yung mukha ko na humingi ako ng tulong sa ating mga kababayan, Philippine Consulate, former Consul General Paul Raymond Cortez, isa sa mga tao na tumulong sa atin. Josie Conlo, maraming salamat kay Ate Jo. Sa PBC, sa Philippine Business Council, maraming salamat po. Yung iba pang individual, iba pang kababayan natin, hindi ko na iisa-isahin pa, pero maraming salamat sa inyo. Ang aking mga kaibigan from Victory Church, thank you for your help, prayer. Marami silang marami tayong mga kababayan na nagbigay tulong sa akin. In short, ayan, nakalikom ako ng pera, pero dumating yung time na talagang hindi sapat yung 13,000. Hanggang sa tumawag na naman sa akin ang kanilang translator at meron naman daw akong kailangan i-settle. Kailangan ko daw umattend ng hearing at yung 13,000 dirhams, I don't know kung magkano yan in peso. Iba na ang amount nung lumabas ako ng kulungan. Naging 31,000 dirhams na kailangan ko daw i-settle. So sabi ko, grabe. Baka ako nag-error. Dating 13, naging 31. So hindi daw, yun daw talaga ang pinirmahan ko. Ayan, with the help of Ate Chi and Charo na nagpahiram sa akin ng passport, na napalabas ako pansamantala, yun din yung pagkakataon na may tumawag sa akin dahil nga malapit na yung Father's Day, nagpapatulong sila makahanap ng at least 5 hanggang 6 na tatay na OFW na 5 years or more na hindi nakakauwi ng Pilipinas. So sabi ko, baka pwede naman ako, kasi ako more than 5 years na hindi nakakauwi ng Pilipinas. So sabi sa akin nung researcher ng Itbulaga, sige, magpasa ka, send mo yung kwento kung bakit hindi ka nakakauwi ng Pilipinas. Then yun nga, in short, nakapasok ako sa Bawal Judgmental. Naging isa ako sa contestant ng Bawal Judgmental. At pinalad ako na sabihin ni Bossing na tutulungan nila ako na masettle kung ano man yung pagkakautang ko dito sa Gitnang Silangan. So, yun yung naging kasagutan. Kaya ngayon, nandito ako sa Pilipinas, malaya. Kung dati, bilanggo ako pero nakalaya. Ngayon, as in talagang nakakahinga na ako ng maluwag. At dito ako sa Pilipinas ngayon, kasama ang aking pamilya, mga kapatid. Kaya walang hanggang pasasalamat. Unang-una sa Panginoon, pangalawa, sa mga taong tumulong sa akin, especially kay Tito Soto, Bossing Vic, and the rest of Itbulaga family. Maraming salamat po.